Hindi maipaliwanag ni Tyron ang nararamdaman. Kung mahal niya na to dati, masigit pa ngayon ang nararamdaman niya. Actually, kung noon nag-aalangan pa siya na pakasalan ito, ngayon, 100% sure na wala siyang pagsisisihan na pinakasalan ng babaeng ito. At kung mahal niya na ito nung girlfriend pa lamang niya ito, ngayon sobrang sobra na ang nararamdaman niya, pagmamahal para dito. Di niya nga inaasahan na habang tumatagal ang mga araw, lalo pang tumitindi ang pag-ibig na nararamdaman niya para dito. Di niya rin maitatanggi na nung binata pa siya may pagka-babaero siya. Ngunit ngayong asawa na niya si Almira na hindi na siya na-attract pa sa ibang babae. Ewan ba niya? Simula nang bumalik siya galing Amerika at makita niya tong muli, saka niya naging sigurado na mahal niya nga ito. Mahal na mahal. Ngayon lang siya naging ganito kasigurado sa buong buhay niya. Alam niyang tutol ang kanyang pamilya kay Almira. Mas lalo ng kanyang ina dahil pakiramdam ng mga to kayamanan lamang niya ang habol nito sa kanya. Ngunit habang mas nakikilala pa niya ito, di naman niya ang sincerity ng pagmamahal nito sa kanya. Alam niyang hindi lang pera ang dahilan kaya ito nagpakasal sa kanya. Ramdam niya na totoo siya nitong mahal gaya rin ng totoong damdamin niya para dito. Muli, sabay nilang narating ang langit. Di niya na mabilang kung nakailang round sila pero ewan ba niya, hindi niya pagsasawaan ang babaeng ito. At ngayon lang siya nakaramdam ng ganito katindi na pagmamahal na maski sa sarili niya ay naggugulat. Hindi niya inaasahan na capable siyang magmahal ng ganito. I love you, Almira. Paulit-ulit niyang sambit habang tinititigan ang mukha nito. At hindi ako magsasawang paulit-ulit sabihin sa iyo yan. Hinaplos niya ang pisngi nito at hinalikan nito sa noo. I love you more and more as time goes on. Bulong niya pa rito. I love you too, Tyron. I love you more. Baka nga mas mahal pa kita sa sarili ko. Dinig niyang sabi nito habang tinititigan ang mga mata niya. Masayang masaya siya habang narinig yon mula kay Almira dahil ramdam niya na hindi ito nagkukunwari lamang. Kung dati parang di niya gaanong maramdaman ang pagmamahal nito, ngayon sobra-sobra nitong ipinapakita ang feelings nito para sa kanya. Siguro dahil nawala ang lahat ng inhibitions nito at napanatag ng kalooban dahil nga mag-asawa na sila. Alondra? Sabay na napalingon sina Tyron at Alondra sa tinig na isang babae na tumawag sa kanya. Nasa loob sila ng isang malaking grocery at kasalukuyan namimili ng mga kakailanganin niya sa pagluluto. Si Yaya Flora na lang kasama niya mag-grocery. Ewan lamang niya kung bakit biglang nagbagong isip ni Tyron sa halip na itong sumama sa kanya. Kinabahan siya na makita ang best friend niya na si Vanessa. Abot tenga ang pagkakangiti nito habang humahangos papalapit sa kanila. Nataranta siya ng tuluyan ng makalapit sa kanila. Naku best friend, akala ko kung paano ka na. Bakit di mo sinasagot ang mga tawag ko? Dumaan ako sa inyo ng isang araw pero I'm sorry. Alam kong magkamukha sila ng kakambal niya but this time, this is not Alondra. Sagot ni Tyron at umakbay pa sa kanya. Nangunot ang noo nito. Kasama mo siya? Takang tanong ni Vanessa sa kanya, sabay nakangiting sumagot kay Tyron. I'm sorry but never pa ako nagkamali sa kambal na yan. At sino ka nga pala sa buhay ng best friend ko? Bago pa magkagulo, inawat na niya si Vanessa. Vanessa, I'm sorry, pero ako si Almira, and this is my husband, si Tyron. Pinandilatan niya na mata ang kaibigan. Pero waring ang daming gustong itanong ni Vanessa. Halata ang kalituhan sa mukha, ngunit mabilis na siyang hinila palayo si Tyron. I'm sorry, Vanessa, pero nagmamadali kami. Anya rito. Halos tumakbo na siya makalayo lamang kay Vanessa. Shit, kailangan niya magpaliwanag sa best friend niya. Tungkol kay Tyron. Knowing Vanessa, alam niyang hindi ito titigil hanggat di nito nalalaman ng totoo. Palaisipan para kay Vanessa kung bakit kailangan na magsinungaling sa kanya ni Alondra. Kilalang kilala niya to mula ulo hanggang paa at kahit na kailan hindi pa siya nagkamali. Alam niya na hindi si Almira ang kaharap niya kanina. Pero bakit kailangan nitong mag-deny? At sino nga ba ang lalaki na kasama nito? Ramdam niya, may something. At being a certified marites, hindi siya titigil hanggat di niya nakakausap ng masinsinan si Alondra. Sa ngayon, sasaktan na lamang niya kung ano man ang trip nito, kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang sundan na lamang ng tingin ang papalayong kaibigan at ang gwapong lalaking kasama nito. Pero hindi siya matatahimik. The curiosity in her strikes again. 1 month na silang walang communication ni Alondra.
Nang isang araw na puntahan niya ito sa bahay, ay ang masungit nitong ina ang humarap sa kanya. Busy raw sa trabaho si Alondra kaya't kung maaari, wag na raw siyang iistorbohin. At biglang mabigat ang loob niya sa mama nito, never muna niyang ginambala ang kaibigan. Kahit na nga medyo nagtatampo na siya dahil ni pag-update sa kanya ni Alondra, hindi nito nagagawa sa mga ganap nito sa buhay. Since elementary, magkaibigan na sila. Mas close pa nga sila at parang silang turing na kambal kesa sa kapatid nitong si Almira. Kaya masakit sa kanya na kailangan magsinungaling to sa kanya. Di na rin siya nakatiis pa. Kinahapunan ay naisipan niyang muling puntahan ng kaibigan sa bahay nito. Almira? Nagulat siya na makitang malaki ang tiyan nito. Buntis ka? Urirat niya rito. Anong Almirang sinasabi mo? Best friend, hindi mo ba ako nakikilala? Nakangising sagot niya rito. Inirapan niya ito. Huwag mo ako best friend ha. Hindi ko makakalimutan ang pambubuling mo sa akin ng elementary. Mas lalo na huwag kang magpapanggap na ikaw si Alondra. Ani ang napatingin sa hinlalaki nito. Walang nunal sa hinlalaki si Alondra. Nilapitan niya to at sinipat ang batok nito. At may malaki rin siyang balat sa batok kaya pwede ba Alvira? Hindi niyo ako manloloko. Hoy, atribidang pala ka. Ikaw ang atribida. Anong ginawa mo sa best friend ko? Sita niya kay Almira. Nakikita ko sa kanya, sa SNR. Bakit nagpapanggap siyang ikaw? At sino yung lalaking kasama niya, ha? Nakita niyang nataranta ito. Dumilim ang mukha niya. Ano na naman bang kababalagan to, ha, Almira? Sinamantala ni Alondra na nasa trabaho si Tyron para makipagkita kay Vanessa. Pinuntahan na rin nila si Almira para sabay nilang may paliwanag ng maayos ang sitwasyon. So pumayag ka sa kagagahang yan ng kakambal mo? Di makapaniwalang tanong ni Vanessa sa kanya, sabay baling kay Almira. Bali wala lang sayang mapahamak si Alondra? Kung di mo ititikom yung bibig mo, talagang mapapahamak siya. Tsaka sino ka ba para makialam sa mga buhay namin ha? Ikaw ba nagpapalaman sa amin? Kaya mo bang sagutin pagpapagamot kay Papa? Sambat ni Almira dito. Ate, awat niya sa kapatid, saka muling binalingan si Vanessa. Please Vanessa, gawin mo to alang-alang kay Papa at sa magiging pamangkin ko, okay? Napahinga na malalim si Vanessa at saka napailing. Maya-maya hinila siya nito sa isang sulok. Hindi ako makapaniwarang parang laluyang sa iyong buhay mo. Di mo ba naiisip ang mga consequences ng ginagawa mo, ha? Nasaan na yung pinky promise natin sa isa't isa na ibibigay lang natin ang mga sarili natin sa taong mahal natin, ha, Alondra? Di siya makapagsalita. Na hindi niya masabing nahulog ng tuluyan ang damdamin niya kay Tyron. Gosh, best friend, naiisip mo ba ang naiisip ko? Muling tanong nito sa kanya. What if ma-in love ka sa Tyron na yon? Palagay mo, papayag ang very selfish mong kapatid na pangatawanan mo lang yung pagpapanggap mo? For sure, babawiin rin sa'yo ni Tyron lalo pat ubod pala ng yaman ng lalaking yan. Ginugugol ko ang pamilya Stevenson. My God, Alondra, hindi natin kayang bilangin kahit hanggang next year ang yaman nila. Hindi siya kumibo. Ano sa palagay mo ang gagawin ng pamilya niya sa iyo kapag nagkabistuhan? Alondra, gusto ko nang ipaalala sa iyo ang mga bilyonaryong kagaya ng pamilya ng lalaking yon. Normal lang pumatay kapag naagrabyado sila. Nag-aalala pang sabi nito sa kanya. Tahimik lang siya habang nakikinig dito. Maya-maya huminga siya ng malalim. Vanessa, bago pa niya matuloy ang sasabihin, dumating na ang kanyang mama. Mainit ang ulo ni Ginang Melinda, lalo na makita ang kaibigan ni Alondra na si Vanessa. Oh, ano na naman ginagawa mo rito? Nakasimangot at tanong nito. Nagsend ito ng isang stick ng sigarilyo. Hindi ba't sabi ko huwag kang magpapakita sa akin dahil naalibad ba rin ako sa pagmumukha mo? Ma, saway ni Alondra sa kanya. Nagpapakatotoo lang ako, no? Pairap na sabi niya kay Alondra at saka naupo sa tabi nito. Uy, nasabi mo ba kay Tyron yung perang hinihingi ko? Ma, huwag niyo naman siyang abusuhin. Lahat na lang ba sa kanya? Ipapasa natin pati ba yung bisyo ninyo? Sagot ni Alondra sa kanya. Nag-init bigla ang mga tenga niya. Mabilis niyang nasampigang anak. Nang akmang aawatin siya ni Vanessa, mabilis na itong natulak. Kung di pa napatakbo sa kinaroroonan nila si Almira, baka inudngod niya na si Alondra sa sahig. Ma, ano na naman ba to? Sita ni Almira sa kanya. Yung magaling mong kapatid, kumakaasta, kala mo siyang tunay na asawa ni Tyron? Akalain mong pagsabihin ako inaabuso ka raw ang kabaitan ng peke niyang asawa? Reklamo niya rito.
Humihingi lang ako ng 2 million pesos pandagdag sana sa puhunan ko. Maging si Almira nagulat sa sinabi niya. 2 million pesos? Ang laki naman yata nun, ma. Tsaka hindi ba kahingi mo lang ng pera sa kanya noong isang araw? Don't tell me pinatalo mong lahat yun sa sugal. Sumbat ng paborito niyang anak sa kanya. Pati ba naman ikaw ha, Almira? Akala ko ba magkakampi tayo? Ani ang bahagyang humikbi. Oo naman, ma, pero tama naman si Alondra. Di naman natin po pwedeng abusuin ng sobra-sobrang kabutihan ni Tyrone. Paliwanag ni Almira sa kanya. Mamaya makalat tayo, saan tayo pupulutin? Anitong tumabi sa kanya at nilambing siya. Ma, medyo hinahinay lang sa paggasta, okay? Kahit papaano lumambot ang puso niya. Madilim ang mukha, nilingon niya si Alondra. Pasalamat ka't mabait tong kapatid mo. Kung di tapos tayo magkakaibigan sa akin. Babala niya at saka nagdadabog na pumasok sa loob ng kwarto. Mas lalo nag-init ang ulo niya na makita ang natutulog na asawa. Walang silbi. Pabalong na sabi niya rito, tsaka dumiretso na sa banyo para mag-shower. Nampakasaran niya si Ariel, inaakala niyang habang buhay na siyang nakatuntong sa ginto. Ngunit pagkatapos ng 16 years nilang pagsasama, inatake ito sa puso. Dahilan kung ba't nagkandalugi-lugi ang negosyong tinayo nito. Kaya eto, binubuhos na lang niyang lahat ng sama ng loob niya sa pagsusugal. Hindi siya martir para matyagang mag-alaga sa isang baldado. At least kapag nasa kasino siya, nakakalimutan niya ang kanyang mga problema. Di ako makapaniwalang may magulang na kagaya ng mama mo. Bulong ni Vanessa kay Alondra. Bakit ka pumapayag tratuhin ng ganun ng sarili mong ina? May laban ba ako? Di ko naman siya po pwedeng bastusin dahil kahit papaano, siya pa rin naman ang nanay ko eh. Katwiran niya sa kaibigan. Oo, at may mga sandaling parang gusto niya nang sumigaw, ngunit mas nanaig pa rin ang malaking respeto at pagmamahal niya sa ina. Isa pa baka tuloy na nitong layasan ng papa niya kapag lumaban pa siya rito. Alam niya kung gaano kamahal ng papa niya ang mama niya. Pasalamat nga siya kay Tyrone dahil kinuha nito ng nurse ang papa niya. Alam niya hindi magtsatsaga ang ate Almira niya at ang mama niya sa pag-aagala dito. And speaking of Tyrone, ilang sandaling na lamang, pauwi na to ng bahay kaya't nagmamadali na siyang nagpaalam. Ewan niya kung ba't nasasabik siya tuwing papauwi na to ng bahay, na para bang ilang oras pa lamang siya itong di nakikita, miss na ito kaagad. Ihatid na lamang niya si Vanessa sa tinutuloyan nito, at hindi nga ito makapaniwala na marunong na siyang mag-drive. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Sarap kayo ng buhay mo ngayon. Makahulugang sabi pa nito sa kanya. Ang sa akin lang, baka may karma yung panluloko na ginagawa mo, kaya ingat ka. At lagi mong tatandaan, mahal kita, okay? Paalala ni Vanessa sa kanya, bago pa tuluyan na itong bumaba sa sasakyan. Tumango na lang siya at saka pinandar ng muli ang kotse. Ngunit tila nanuot ang kanyang dibdib na mga sinabing iyon ni Vanessa. May karma ang panloloko na ginagawa niya. Habang papauwi ay palaisipan kay Tyrone ang tinawag sa kanya ng bangko. Nag-withdraw ng 10 million pesos si Almira mula sa kanilang joint account. Although hindi naman malaking bagay ang halagang iyon para sa kanya. Pinagtatakan pa rin niya ako nung pinagamitan nito ng pera since lahat naman ng mga pangangailangan ng buong pamilya nito ay binibigay niya. Sobra-sobra pa nga. May allowance pa itong natatanggap mula sa kanya at hanggang ngayon ay hindi naman siya niyon pinuputol bukod sa cash na binibigay niya para sa lalaking sa lahat ng gastusin sa bahay. Kaya na makauwi sa bahay na asahan niya na sabihin ni Almira ang tungkol doon pero ni Wika itong nabanggit sa kanya tungkol sa pera. May pagkakasasan ka bang malaking halaga? Usisa niya rito pagkatapos silang kumain. Umiling ito. Wala naman. Tinignan niya ito ng matiim. Are you sure? Oh, bakit? Nagkibit balikat siya. Wala naman. Aniya at saka inakbayan to. Anyway, maliit na bagay lang naman yon. Kung tutuusin kahit magkano hingin sa kanya ng asawa ay bibigay niya. Makita lamang itong masaya. Kaya kililimutan na lang niya ang tungkol sa perang iyon. Mabuti na yung nakakasigurado. Sabi ni Almira sa sarili habang pinag-iisipan kung saan itatago ang 10 million pesos na kinuha niya sa joint account nila ni Tyrone. Binuksan niyo ng binata bago ito magtanong ng Amerika. First time lang niyang ginalaw since malaki naman ang allowance niyang natatanggap mula sa dito. Ngunit kagabi nakapag-isip-isip siya. Walang kasiguraduhan kung habang buhay na may tatago niyang katotohanan to. Kapag nagkataon tapos sa maliligayang araw niya,
kung kaya't kinakailangan niyang maging wise pagdating sa pera. Hindi na siya sanay na maging mahirap. Ayaw rin niyang bumalik pa sa wala. Leche? Nagdadabog na sabi ng mama niya nang lumabas ito ng kwarto. Hindi mo ba magagawa ng paraan na hingan ako ng pera kay Tyron? Tanong nito sa kanya. Bored na ako dito sa bahay. Tiningnan niya na masama ang ina. Wala ba kayong balak tigilan ng bisyo niyo, ha, ma? Naiiritang sabi pa niya dito. Kahapon pa siya nito kinukulit at hinihinga ng pera, ngunit nagmatigas siya. Masyado nang nalululong sa sugal ang ina at kung di niya to pipigilan, baka maubos itong lahat na meron sila ngayon. Almira, pati ba naman ikaw, kaaway ko na rin ngayon? Naman, alalahanin mong ideya ko kaya't nagpalit kayo ng posisyon ni Alondra. What if sabihin niya kay Tyron ang tungkol sa lihim mo? Gulat na napatingin siya sa ina. Di siya makapaniwalang masasabi ito sa kanya ng ina. Magagawa niyo akong traidorin, ha, ma? Kung kinakailangan, bakit hindi? Nakangising sabi nito sa kanya. Nasa opisina si Tyron nang muling magbigay ng notification ng bangko tungkol sa joint account nila ni Almira. Nagulat siya na malamang nag-withdraw na naman to ng 4 million pesos. Kahapon lang kumuha to ng 10 million pesos. Anong pinagagamitan nito ng pera samantalang binibigay naman niyang lahat nitong mga pangangailangan? Sa bagay baka nahihiya to magsabi sa kanya. Anyway, asawa niya to at gaya ng sinabi niya lahat ng sa kanya, pag-aari na rin ito. Isa pa, di matutumbasan ng kahit anong salapi ang kaligayahang nararamdaman niya sa kanyang asawa. Kaya ganado siya palaging umuwi ng bahay. Sir, ito na po yung set ng alahas na in-order ninyo. Anang kanyang sekretarya. Pinatong nito sa mesa ang isang box na naglalaman ng isang set ng mga alahas worth 50 million pesos ang halaga nun. Gusto kasi niyang surprisein si Almira. Pinasadya niya yun sa isang jewelry shop na pag-aari ng pinsan niya. Tad-tad na mamahaling diamante at 24K gold. Sa palagay mo, magugustuhan to ni Almira, Miss Albufera? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Sir, kahit sinong babae, luluwa ang mata sa ganda ng set na yan. Sagot ng dalaga sa kanya. Napangisi siya. Ngayon pa lang nasasabik na siyang ibigay yon sa kanyang asawa. Kaso marami pa siyang meeting na kailangan tapusin. Ni hindi niya inaasahang mahibang ng ganito katindi sa isang babae. Maski siya hindi makapaniwala. Kung noon wala sa vocabulary niyang ganito, ngayon naniniwala na siya sa kaibigan niyang sobra ko magmahal. Talaga nga palang darating ka sa point na makakilala kang isang babae na the one para sa'yo. At pag dumating yon, ito na ang magiging buhay mo. Naalala niyang first love niyang si Jennifer. Inibig niya rin to na matindi pero sinaktan lamang siya. Pagkatapos nun, never na siya naging seryoso sa isang babae. Hanggang sa muling makadama ng matinding pag-ibig. At nakakagulat na nahigitan pa rin ang damdamin niya para kay Jennifer. Masaya siyang dumating sa buhay niya si Almira. Mushy as it may sound pero ganitong nararamdaman niya para kay Almira. Parang dito na lang umiinog ang buhay niya ngayon.